Ano ba yung gagawin? Coach, ano ba yung gagawin? Paano maibalik yung trust, yung confidence, and yung belief na meron ako? Kung nararanasan mo yan, kung question mo yan ngayon sa sarili mo, panoorin mo yung Facebook Live na to para masolve natin parehas yung problem mo na yan. Kasi malaking bagay yan kung bakit ka napipigilan na gawin at kunin yung mga bagay na deserve mo. And sa video na to, so sasagutin natin yan, try natin na bibigay ko sa iyo yung information na nakatulong sa akin para parehas tayo na ma-regain natin yung belief and yung confidence na meron tayo. Okay? Ewan ko kung napanood mo na or napakinggan mo na yung kwento na to. Kasi nung napakinggan ko to, dito tumaas yung confidence, yung belief, and yung trust ko sa sarili ko na kung sila nagawa niya yung batang yon, magagawa ko rin. Na merong isang high school student na pinagawa sila ng assignment ng kanilang teacher. And then, nung nagpasahan na ng assignment, yung mga kaklase niya, siya yung parang nahuli. Tapos, sabi ng teacher niya kasi, pinagawa sila ng teacher nila na mag-drawing kayo ng bagay na gusto nyo, yung bagay na gusto nyong ma-achieve paglaki nyo. Okay? And then, nung pinasa niya yung assignment niya, and then, chinik na ng teacher nila, yung mga assignment nila, and then, kinabukasan, pagkapasok nila, pagkatanggap niya yung kanyang test paper, nakita niya sa scorecard niya na merong malaking F. Ang ibig sabihin nun is failed. Tapos nagtaka siya, and then nalungkot yung bata. Tinanong niya yung teacher niya kung bakit failed yung assignment niya. Alam mo yung sinabi sa kanya ng teacher niya? Sabi niya, ipapasa kita. Lalagyan kita ng magandang grade kung papalitan mo yung drawing mo. And then, sabi ng teacher pa niya, sa bata na yon, sa drawing mo, sabi niya, napakalabo na mangyari yan. Napakalabo na ma-achieve mo na mangyari yung drawing mo sa drawing mo. Kasi imagine mo, yung mga magulang mo, hindi naman ganun kaganda yung trabaho, maliit lang yung kinikita. Tapos sa lugar nyo, sabi niya, malabong magkaroon ng success doon, ng tagumpay doon, ng improvement doon. Hindi naman ganun yung eksaktong pagkakasabi, pero parang ganun. Nung narinig nung batang na yon, yung sinabi ng teacher niya, nalungkot siya na umuwi. And then, nagmukmuk siya sa isang sulok. And then, pagkadating ng tatay niya, naabutan siya, "Oh, bakit ka malungkot?" Sabi niya. Tapos, kinento niya yung nangyari sa school nila. Sabi kasi ng teacher ko, bibigyan daw ako ng magandang grade kapag papalitan ko yung drawing ko. Ano ba yung pwede kong gawin, tay? Sabi niya. Nung narinig ng tatay niya, sabi ng tatay niya, ikaw, kung ipaglalaban mo or talagang gagawin mo yung drawing mo, paglalaban mo yung pangarap mo or susukuan mo na lang or kakalimutan mo na lang. So, ang ginawa ng bata, hindi niya pinalitan yung drawing niya. Nung kinabukasan ulit, pagpasok nila sa school nila, handa na yung teacher na palitan yung kanyang score. Then, sabi ng teacher, "Oh, bakit di mo pinalitan yung drawing mo? Hindi ba't sabi ko sa'yo na palitan mo para bigyan kita ng magandang grade, para ipasa kita?" Sabi nung bata sa teacher niya, "Ma'am, sa inyo na po yung grade nyo, sa akin na po yung pangarap ko." Nung lumipas yung maraming taon, hindi na siya nakapag-aral, hindi na siya nagtapos, no? And then, nagkaroon ulit ng field trip yung school na yon. Tapos, nung papasok sila sa gate, merong isang lalaki na kumakaway sa teacher niya. Na, ma'am, sabi niya. Parang ganon. Kinakawayan niya yung teacher niya. And then, sabi ng teacher niya sa kanya, "Ha?
Di kita kilala, sabi niya. Tapos nagpakilala si Monty, kasi Monty yung pangalan ng bata. Kasi yung drawing niya, napakagandang farm. Masaganang farm, talagang nandaming mga hayop, no, ang daming mga halaman, maraming puno, talagang masagana yung farm. And then, sabi nung guy sa teacher niya, "Ma'am, ako po to, si Monty. Di mo na ba ako maalala, ma'am?" Sabi niya. "Monty? Ma'am, ako to, yung binagsak mo nung high school. Dahil lang sa drawing ko na hindi magkatotoo para sa inyo." Nung naalala, nung napakinggan nung teacher na yon, na siya si Monty, halos mangiyak-iyak yung teacher niya nung napakinggan niya yon. Kasi sa loob-loob niya, sa pagtuturo niya, ang dami niyang pangarap siguro na pinatay. Dahil lang nakita niya para sa kanya hindi magkakatotoo, hindi imposible. Pero bukod tangi, si Monty Roberts, siya lang yung pinaglaban niya yung pangarap niya. So, ang lesson sa story na to, guys, walang ibang kukuha, walang ibang mag-a-achieve ng goals and dreams mo sa buhay, kundi ikaw. Totoong nangyari yon, na which is yung kwento ni Monty Roberts, no? Ngayon, base ito sa studies na mula nung bata tayo, mula nung 7 years old tayo hanggang nung lumaki na tayo, tumungtong tayo ng 18 above, is nagkaroon tayo ng 150,000 times na iba't ibang mga negative associations na ipasa sa atin ng mga either mga magulang natin, mga kakilala natin, mga kabarangay natin, sa school, or sa kahit anong nakapaligid sa atin ng mga tao. 150,000 times na yung mga na-receive natin na mga maling information, and yun yung mga maling information na yun yung pumipigil sa atin, yun yung lahat ng mga nakaka-degrade sa atin para hindi tayo makagalaw, hindi natin ma-achieve yung goals and yung dreams natin sa buhay. 150,000 times. And yan yung reason kung bakit hindi natin na-achieve yung mga goals and dreams natin sa buhay. Kung bakit hindi tayo nakakapag-move forward. Dahil doon sa mga maling belief or maling associations, maling paniniwala na naipasa sa atin. And imagine nung bata ka, nung bata tayo, wala kang takot. Nung bata tayo, sinasaksak natin yung mga nahawakan natin sa mga saksakan, hindi ka natatakot. Tumatalon ka sa upuan, tumatakbo ka, nagkaganda-gasgas ka na sa tuhod mo, pero tumatayo ka pa rin hanggang sa matuto ka na maglakad. And example na dyan, yung kung meron kang gustong makuha, for example, laruan, kung hindi binigay sa'yo ng parents mo, andyan na yung mag-iiyak-iyak ka, dadapa ka sa sahig. In short, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung gusto mo. So, ganun kalinaw yung mind natin nung mga bata pa tayo, para kung meron tayong gustong ma-achieve, meron tayong gustong makuha na bagay, is ganun kalinaw. Hindi tayo nagkakaroon ng takot, kundi gumagawa ka ng paraan. Pero nung lumalaki na tayo, diyan na pumapasok yung mga negative na paniniwala at mga maling associations, mga maling belief kung bakit hindi na tayo nagtutuloy. Diyan na nagkakaroon ka ng takot, ng self-doubt mo. Yan yung reason kung bakit hindi tayo nakakapag-move forward. Kasi kapag sinabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya yan, hindi mo magagawa yan, hindi ka maging successful, hindi ka magkakaroon ng maraming pera, hindi para sa iyo yung opportunity na pinasok mo, kung yan yung sinasabi mo sa sarili mo, yan talaga yung mangyayari sa iyo. Pero try to imagine na kapag sinabi mo na gagawa ko ng paraan, kasi kapag sinabi mong hindi ko kaya yan, mag-i-stop na yung mind natin na gagawa ng paraan. So, shut down, end of the game. Pero kapag sinabi mo sa sarili mo na gagawa ko ng paraan, kaya ko yan, may mga bagay lang na hindi ko alam, aalamin ko yan. No, pag meron kang gustong bilhin,
gagawa ka ng paraan para mabili mo yung isang bagay na yun. Kasi kapag yun yung naging mindset mo, sa tingin mo kapag ganun yung ginawa mo, years from now, no, andyan ka pa rin sa sitwasyon na ayaw mo, na-stuck ka pa rin, or hindi ka pa rin nakapagsimula sa gusto mong gawin, sa gusto mong simulan. Probably hindi na. Possible na nakaalis ka na doon sa situation na ayaw mo. Dapat ganun yung gawin mo kasi tayong mga tao, binigyan tayo ng mind, ng pag-iisip para makapag-isip ng mga ways, ng mga paraan para ma-solve yung problem or yung struggles or yung challenges na dinadaanan natin. Okay? Binigyan tayo ng talent or gift ni God or ni Lord para makapag-isip ng tama para maging komportable yung buhay natin. No? So kapag ka ganun yung sinabi mo, possible makawala ka talaga doon sa situation na ayaw mo. So dapat from now on, no, tanggalin mo na sa bokabularyo mo, sa isipan mo, sa mindset mo, yung mga bagay na nakakapag-degrade sa'yo. Yung mga bagay na nakakapigil sa'yo para makapag-move forward or para gawin yung mga bagay na gusto mo at yung mga dapat mong gawin in order for you para makaalis ka sa sitwasyon na ayaw mo. So, dapat ganun yung paniniwala mo para ma-attain mo or para ma-regain mo yung belief, yung powerful belief nung bata tayo. No, kailangan maibalik mo yung sigasig mo or yung paniniwala mo nung bata ka. Na whatever it takes, no, kahit anong mangyari, badapa ka, masugatan ka, makuryente ka, wala kang pakialam doon. Kasi yung mind mo naka-focus doon sa goal or sa isang bagay na gusto mong ma-attain or ma-achieve. Dapat ganun kalinaw. Kasi hindi mo masasabi na masarap yung isang bagay, yung isang pagkain, kung hindi mo susubukan. Hindi mo masasabi na maganda magkaroon ng magandang buhay kung hindi ka kumikita ng maganda, hindi mo ma-achieve yung gusto mo talaga sa buhay. Hindi mo masasabi yon. So, in order for us na masabi natin yon na masarap yung isang pagkain, kailangan tikman natin. Kailangan gawin natin yung mga bagay na kailangan natin gawin para ma-achieve or para maibalik yung trust, yung belief, or yung confidence natin sa sarili natin. Okay? So, from now on, tanggalin mo na sa sarili mo yung mga ganong paniniwala, yung ganong mindset. Okay? So, I hope na nakapagbigay ako sa iyo ng value, nakapagbigay ako ng aha moment sa iyo, na-inspire kita sa story natin ngayong gabi, and ang may papayo ko sa iyo is continue believing in yourself kasi naniniwala ako sa iyo. Okay? So, yun lang yung may share ko sa gabing na to. And by the way, kung gusto mo pala na maka-receive or makarinig pa ng mga ganitong klase ng content, is i-follow mo yung profile na to or yung page na to para kung sakali man na magkaroon tayo ulit ng ganitong klase ng discussion, ganitong klase ng content, is ikaw yung unang maka-receive sa video na yon. So, i-see first mo yan para ikaw yung unang makagamit or makaalam ng mga valuable informations na binabahagi natin sa profile na to or sa page na to. So once again, hanggang dito na lang guys. Magkita tayo next video. And share mo na din ito sa mga kakilala mo sa wall mo para mas maraming makapanood. Lalo na yung kaibigan mo na nawawalan ng pag-asa, no, napanghihinaan ng loob, and nawawala yung confidence and yung belief niya sa sarili niya. Okay, so yun lang guys. Once again, this is Angelo Natividad. If you want success, stop making excuses, take massive action, and kunin natin yung gusto natin, yung deserve natin sa buhay. Okay, good night guys, and see you next time. God bless.